Hello po Kamisteryo. Magandang gabi po sa'yo at sa mga viewers mo. Sana po ay isa po ako sa mapili mo na ma-narrate at ma-animate. Ako po si Adrian. Taga Cavite na po ako sa ngayon. Yung ikukwento ko po nangyari nung nag-aaral pa po ako. Nung mga panahon po na iyon Kamisteryo ay wala pa po talaga akong kakilala sa Baguio. Sa Baguio po kasi ako nag-aral ng criminology. Kung kaya't kinailangan ko po talaga na mag-boarding house. Kaya naman talagang naghanap po ako ng malapit lang po sana sa academy. Pero wala po akong mahanap nung mga panahon na yun Kamisteryo. Kaya naman no choice na po ako at napilitan na lamang po akong maghanap kahit dun sa medyo malayo. Pero at least sana kaya na kahit isang sakay na lang patungong eskwelahan. Ayun nga po Kamisteryo. Nakahanap naman po ako ng dorm na masasabi ko na okay na rin. At maganda. May privacy kasi kanya-kanyang kwarto. Noong una po ay okay naman at normal naman po ang lahat. Hanggang sa may umupa na doon sa tabi ng kwarto ko. Doon na po nagsimula ang lahat. Pero halos noong una ay di ko po siya matsyempohan na makita. Yung tipong alam ko lang na may umuuko pa sa kabilang kwarto. Pero hindi ko alam kung sino o anong itsura. Kung lalaki ba o babae. Yung iba pong mga kadorm ko kakilala ko na po. Maliban nga po doon sa tenant na nasa katabi kong kwarto. Lumipas ang 3 araw na pinakikiramdaman ko lamang itong katabi kong kwarto. Pero halos para bang walang tao rito kahit di naman nakapadlock ang pintuan sa labas niya. Normal na po kasi na ipadlock ang pinakalock ng pintuan sa dorm once na wala naman pong tao sa loob para naman po safe ang mga gamit at walang mawawala. Pero ayun nga, lumipas ang 3 araw at 4 na gabi. Natahimik lamang yung tenant sa kabilang kwarto. Isang gabi ay naalimpungatan ako sa napakalakas na tugtog. Nagulat ako at nagtaka dahil hindi pang karaniwan ng mga ganong eksena sa dorm. Lalo at lahat kami sa dorm ay estudyante at halos lahat ay laging maaga ang gising. Kaya medyo nabastusan din ako doon sa bagong tenant sa tabi ko na nagpatugtog. Inilit ko na lamang na muling matulog hanggat may nararamdaman pa akong antok upang di ito mawala at hinayaan ko na lamang ang pag-iingay nung katabi kong kwarto. Kinaumagahan, pagpasok ko ay nakita ko yung dormmate kong si James. Nakapwa ko criminology student. At nakwento ko sa kanya yung weirdong kadormate namin na sa kalagitnaan ng gabi bigla ba namang binirahan ng malakas na patugtog. Nagulat pa nga ito. Di niya alam na may bagong tenant pala. Sabay pilyong tanong nito na kung babae daw ba. Sabi ko naman hindi ko alam. Kasi di ko pa nga ako nakikita Mga halos mag-aalas 8 na ng gabi at pauwi na ako nang makita ko ulit si James na naglalakad at pauwi na rin pala siya sa dorm. Kaya sabay na kaming umuwi at habang nasa jeep nga kami, nagkausap na naman kami patungkol dun sa bagong tenant. Natanong ulit nitong si James kung gusto ko daw bang makita yung bagong lipat. Adi, sabi ko naman baka naman siya ako talagang gustong-gusto talagang makita o makilala yung bago. Sabay na tawanan na lang naming dalawa. Pagkadating nga ng dormitoryo, kanya-kanya na kaming pumunta sa kani-kaniyang kwarto namin. At makalipas lang ang halos 3 oras naulanigan ko na may kumakatok sa pintuan ng kwarto ko. Siyempre, tinanong ko kung sino siya. Nagulat at nagtaka na naman ako. Si James pala. Pagbukas ko pumasok siya agad. Sabay senyas na wag akong gumawa ng ingay. At may plano raw siya. Nagtaka ako kung anong plano ba ang pinagsasabi nitong si James. At para saan? Nung nagsalita na siya, saka ko naintindihan na gusto niya na makita kung babae o lalaki yung bagong lipat. Ang buong plano niya
ibibideo niya at nakahanap siya kung saan niya ilalagay yung cellphone na makikita niya yung papasok o lalabas sa kabilang kwarto. At nang maipwesto nga niya yung camera iniwan na niya ito. At lumipas nga ang halos mga 30 o hanggang 45 minutos na paghihintay ay may narinig na nga kaming langit-ngit ng pagbukas at sara ng pintuan sa kabilang kwarto. Kaya nagpalipas pa kami ng mga ilan pang sandali bago kuhanin yung cellphone para malaman namin kung pumasok o lumabas ba yung tao sa kabilang kwarto. Nagdahan-dahan pa nga si James ng paglabas sa kwarto ko para makuha niya yung cellphone niya. At nung hawak na nga ni James yung phone niya, kaagad niyang in-stop yung recording ng video at nagpunta agad sa gallery para makita na kung ano ang kasarian ng bagong tenant. Nung pinapanood na namin agad na lumiwanag ang mga mata namin at nanlaki. Dahil babae pala yung new tenant. Pero mas nanlaki ang mga mata namin hindi dahil sa isang babae pala. Pero dahil sa kung ano ang itsura nito. Mahaba ang buhok, nakaitim na duster. At nakakikilabot po talaga ang itsura nito kamisteryo. Lalo pa nung zoom in namin yung video. May mga bahid ng dugo, yung mga kamay, braso at bibig at maging hanggang sa dibdib nito. Nakayapak po ito at marumi ang mga paa. Talagang nagulat po kaming dalawa ni James sa nakita namin sa recording na yon. Nagkatitigan na lamang kami at di na namin alam kung napano ba yung babae na yon o kung kailangan ba namin siyang tulungan. O baka naman healer po pala yung babae. Pero mas kaya naming paniwalaan na mamamatay tao siya dahil di siya mukhang nangangailangan ng tulong. Di po namin alam kung sasabihin ba namin sa may-ari ng dorm yung natuklasan namin. Baka mabaligtad lang din po kasi kami, lalo at babae yun. Kaya nagpasya na lamang po kami ni James na lumipat na lamang ng ibang dorm at kalimutan ang mga nakita. Hindi na nga po nakabalik si James sa kwarto niya nung gabing iyon kamisteryo. Buti na lang walang kontrata ang pag-stay namin dun sa dorm. Kaya anytime po ay pwede kaming umalis o lumipat sa ibang dorm. Shoutout po pala kamisteryo kay James. Tol, kung mabasa at mai-animate to ni Sir Kamisteryo, maaalala mo to. Isa sa unforgettable na pangyayari sa atin to, tol. Hanggang dito na lamang po pala, Sir Kamisteryo. At thank you po in advance. Maraming salamat din, Adrian, sa pagbabahagi ng iyong nakapangingilabot na kwento dito sa ating channel. Nga po pala mga kamisteryo, ang kwentong ito ni Adrian ay nai-animate na po natin. Ito po ay remastered na lamang at ang animation po nito ay nasa ating Prime channel, which is yung Kamisteryo Stories Animation. Pasuyo na lang po na bisitahin niyo po doon para mapanood niyo po ang animation nito. Yun lamang po mga kamisteryos ko. Maraming salamat po sa walang sawang panonood at pagsuporta sa ating channels. At hanggang sa muli.